Mga kababayan ko, Vice President Sara Duterte naispatan nga sa rally ng SMNI. Mga kababayan, ayan, ito, rally to ng SMNI, mga kababayan ko, ha. Rally ng SMNI yan. Ngayon, ang pinaka the best na tanong ko dyan, mga kababayan. Vice, anong ginagawa mo dyan? Dapat ka ba na nandiyan dyan? Dapat ka ba na sumama talaga dyan? Abay, hindi mo lang niyurakan si Presidente dito sa pananaw ko, ha? Ito, opinion ko to, ha? This is my own opinion. Nakita nyo dyan si Vice President Sara, mga kababayan ko. Alam po ba ni Vice President Sara yung nangyayari dyan? Alam po ba niya, mga kapatid? Mga kababayan ko? Mga kababayan ko, alam niyo po ba ano ibig pong sabihin ito sa sambayan ng Pilipino? Yung mga estudyante po ng mga nakatambay lagi sa Twitter at sa X at sa TikTok, nananawagan na po sila ngayon na Sara resign. Alam niyo po, ito po explanation ng mga bata, ha, ng mga kabataan, ng mga estudyante. Mag-resign na po kayo as a DepEd Secretary. Gabinete po kayo ni Pangulong Bongbong Marcos, ang sabi nila. At kayo po ay dumalo at kinampihan nyo po yung tao na pinagbibintangan na nang abuso ng isang minor de edad at kababaihan. Tapos lumitaw po kayo sa rally na yan. Ito po, mga kababayan ko, ang pinaka insulto po na sumisigaw, mga kabataan, na ininsulto nyo na po ang Pangulong Bongbong Marcos. Abay, lantaran na po ito, Vice President. Ngayon pa lamang po, ganyan na po ang ginagawa nyo. Lantaran na po itong pangbabastos sa Republika ng Pilipinas. 'Di ba, mga kababayan? Sabi ni Marbawalan, simple lang tol, sigaw ng mga dutae, PBBM resign. Sagot ni Inday, sinuportahan kayo si Pastor Kibuloy para sa freedom of expression. With PBBM resign, yun lang pala ang sinuportahan niya doon. Tama ka doon, Mar. 'Di ba? Mga kababayan ko, yan ang pinakamasakit dito, mga kababayan ko. Ngayon, sumuporta ka dyan, sumisigaw yan ng BBM resign. So, ibig bang sabihin ito, Vice Presidente Sara Duterte, you are now the caretaker of the Republic of the Philippines because the President Bongbong Marcos is wala dito. Tama ba ito? Ganyan ang gawin ninyo? Abay, grabe naman po ang ginagawa ninyo. Abay, meron pa po ba kayong natitirang Vice? Ako, komento ko lang po, ha. Komento ko po ito, ha. Baka po may natitira pa po ba kayong konting hiya? Diba? May natitira pa po ba kayong konting respeto kay Pangulong Bongbong Marcos? Abay, tahasang pambabastos na po itong ginagawa ninyo. Bukod tangi po kayo na maiintindihan ko pa po, Vice President, kung kung kayo po ay hindi lumitaw dito o nagsalita lang kayo dun sa BTR sa video pero ito po ang hudyat at nagpapakita ng paglaban sa ating Pangulo po. Ito po, opinion ko po ito, opinion ko lamang ito, mga kababayan ko. Ito po ay matinding hudyat na nagpapakita po kayo ng suporta sa mga kalaban ng ating Pangulo. Kung tutuusin po, mga kababayan ko, wala naman pong kinalaman si Pangulong Bongbong Marcos sa pagkakasangkot ni Kibuloy at pagpapasara ng SMNI. Nadamay lang si Pangulong Bongbong Marcos nung hindi kayo pinakinggan. At hindi pinakinggan yung mga abogado niyong pumunta ng Malacanang. Abay, mga kababayan ko. Dahil doon po, nadamay si Pangulong Bongbong Marcos sa inyong mga issues. Ngayon po, mga kababayan ko, sumigaw po yung mga tao na yan
na pababain sa pwesto si Pangulong Bongbong Marcos. At tila po ba pinapakita nyo po dito na sinusuportahan nyo po, mga kababayan ko, sinusuportahan po nito ni Vice Presidente ang pagbibitiw o pababain si Pangulong Bongbong Marcos. Ay hindi po basta-basta yung pagpapakita nyo dyan. Pag nagpakita po kayo dyan at nakipagkamay po kayo dyan, pagsuporta na po sa kanila yun. Pagyakap sa kanilang mga gustong manaisin. Tama ba ako mga kababayan ko? Tuloy natin. Ang anak ng dating Pangulo na si Vice President Sara Duterte. Hindi siya nagtalumpati pero nauna na siya naglabas ng... Hindi, nakipagkamayan lang siya talaga doon. Nagpakita ng pagsuporta because para daw sa kanya nga, mga kababayan ko, yung mga tumitistigo daw kay Quiboloy at nagbibintang ay parang wala daw pong dignidad. So yung dignidad na ni-rape daw di umano para sa kanya ay wala daw pong dignidad. O di ngayon pa lang ako na magsasabi sa'yo, kung ganyan po ang tingin mo, hindi ko ipagkakatiwala sa iyo ang anak ko sa publikong eskwelahan. Eto, sorry to say this, mawalang galang po masita ko po kayo pagdating dito. Pasensya na po ha. Ako po yung kaibigan ninyo, pero hindi po pwede na ganito po yung nangyayari sa bansa natin. Hindi po magandang ehemplo lalong-lalo na po sa mga kabataan natin sa eskwelahan. Ako po yung kinampanya ko kayo since the day one ng kampanya at nakita nyo po kung gaano po ang pagmamahal na ipinaabot ko po sa inyo. Hindi nakita nyo po kung paano ko po kayo sinuportahan. Pero hindi ko po kayo susuportahan kapag ganito po ang mangyayari. Ako po yung pro-government. Ako yung naniniwala sa gobyerno. Pero ang dating po dito, kayo pong ikalawang pinakamataas sa gobyerno, parang ang dating po nito sa akin, kayo po ang kumakalaban sa ating Pangulo. Hindi naman po tama na ipakita natin sa taong bayan na kayo po mismo nasa labas kayo nakikipagkamay, humaharap sa mga kababayan natin na nagraralit galit na galit kay Pangulong Bongbong Marcos. Abay sa pagpapakita nyo po na yan, mas pinakita nyo po, mas pinalakas nyo ang loob ng mga tao na yan na lumaban sa gobyerno. Diba? Mga kababayan ko, sabi ni Marbawalan, once again, si PBBM hindi niya ginagamit ng pagiging Pangulo para ibalahura ang mga legislative debt na kung saan dapat si BP Sara ang sumusuporta para itama ang mali, kung saan inosente si Pastor Quiboloy, dapat humarap siya. I agree with that, Mar. Alam mo, sa totoo lang agree ako doon. Hindi mo dapat, ang sabi ko nga doon, mga kababayan ko, no, dapat gumitna si Vice President Sara Duterte. Si Pangulong Bongbong Marcos nga kinampihan niya ba ang Senate? Kinampihan niya ba ang Congress? Hindi niya kinakampihan, mga kababayan ko. Ano statement ni Pangulong Bongbong Marcos? Ay magpakita siya doon sa pagdinig kasi para hindi humaba at hindi magkaroon ng gulo o humaba ng ganito. Alam mo, sinadya talaga nila na magkaroon talaga ng gulo, mga kababayan ko, na ganito. Para makapag-ingay sila sa publiko. Para makapagpatawag sila ng mga ganitong rally in public ng 7 days. Talaga sinadya nila yan, mga kababayan ko. Ako hindi ako anti-government. Hindi rin ako anti-Sara, mga kababayan ko. Totoo to, sinasabi ko sa inyo, hindi rin ako anti-Sara. Pero mananawagan ako ng resign sa DepEd. Bakit po, mga kababayan ko? Ba't po ako mananawagan? Hindi po kayo magandang ehemplo na makikita po kayo dyan at mapapansin po kayo ng tao. Mapupuna kayo na ganito, dasin makikita at mababasa yan. Marami tayong mga kabataan yan na nanonood ng social media. Malalaman at malalaman ng ating mga estudyante na kayo po ay sumusuporta sa mga kumakalaban sa ating gobyerno. Hindi po kayo magandang ehemplo o makikitang ina ng Department of Education kung ganyan po ang ipinapakita nyo sa ating sambayan ng Pilipino. Abay, hindi na po dapat itong tularan pa. Ako po ay mananawagan sa ating Pangulong Bongbong Marcos at sa lahat po ng ating mga kababayan ko, no? Ako po, ang decision ko po talaga, nananawagan ako ng Sara resign sa DepEd. Hindi po kayo magandang ehemplo dyan, Madam Vice President. Hindi po kayo magandang ehemplo sa ating mga kabataan. If talaga po, mga kababayan ko, na kayo po ay magandang ehemplo sa ating mga kabataan, lalong-lalo na sa mga pampublikong paaralan. Di ba, mga kababayan ko, sa high school,
Dapat po kayo po ay talagang makita na kayo po ay gumigit na sa lahat ng bagay at hindi po kayo, mga kababayan ko, hindi po kayo may kinakampihan na isang tao na mga kababayan ko. Mga kapatid, to be honest, hindi po dapat siya nakikita sa ganyan. Kaya nga po, sabi ko nga po kagabi, mga kababayan, the downfall of VP Sara Duterte. To be honest, totoo sinabi ko kagabi to, the downfall of VP Sara Duterte. Yung pagsipot nyo po dyan. Kasi mas maiintindihan ko po yung BTR lang. Kung nagsasalita lang po kayo doon, nagbas kayo ng sentimento ninyo, binigyan ko po kayo ng komentaryo doon. Hindi ko nga po ibinanatan eh. And anyway, hanggang ngayon hindi ko po kayo binabanatan. Ako po yung naglalabas lamang ng aking komento sa harapan ng taong bayan. Di ba? Kayo din naman po, naglabas po kayo ng komento sa taong bayan at binigay nyo naman po yung assessment ninyo. But hindi po sa akin pasok yung inyong hindi po sa akin pasok yung inyong gustong mangyari na lantaran. Nasasabihin niyo po sa publiko na ang pagkakaano ni Pastor Kibuloy daw ay dapat daw po ay parang hinusgahan na kagad na hindi pa naman trial by publicity. Hindi yun ang usapin dito. Ang usapin dito, mga kababayan ko, your position is a Vice President of the Republic of the Philippines. Beside of being Vice President, you are the DepEd of Department of Education Secretary. Mga kababayan ko, dapat ilagay nyo po yung sarili nyo doon bago po kayo nagsalita sa rally na yan, mga kababayan. Tingnan nyo. Isang video message ng suporta niya kay Pastor Kibuloy. Sa mga ginagawang pagdinig ay tila pinatawan na ng guilty verdict si Pastor Kibuloy. Marami sa atin ang naniniwala na ang dinaranas ngayon ni Pastor Kibuloy ay isang pandarahas. Ay ano naman po yung dinanas ng mga taong nagrereklamong inabuso? Mga kababayan ko. Kasi, pinanood ko yung Ito, dito makikita nyo, mga kababayan ko, that this Vice President is a one-sided person, mga kababayan ko. Bakit ko sinasabing she is a one-sided person? Narinig niya ba yung tinig nung babae? Mga kababayan ko? Narinig niya ba yung tinig nung mga nagrereklamo? Hindi lang naman si Rene yung nagrereklamo eh. Napakarami nila doon. Mayroon pang isang babae. Na sa kwento nung babae, mga kababayan ko, at ang bintang niya, mga kababayan, ang bintang niya, mga kababayan ko, alam mo, nangilabot ako doon sobra. Kasi kung sinungaling yung babae na yon, mga kababayan ko, kung sinungaling yun kung totoong sinungaling yun, based dun sa story niya, totoo yung may alias na Canada sa kanila. Ito po, according to my source, close in po ni Pastor Kibuloy, di umano, yung babae na may pangalan na Canada. Code name po nila yan. Mga kababayan ko, meron pa akong legit source dun sa kingdom nila, mga kababayan ko. At dun po ako nagugulat sa mga kwento, mga kapatid. Pero yung tinanungan ko, totoo bang may nangyayari to, tikom ang bibig niya, mga kababayan. Pero kilala niya daw yung mga tao na to, sabi nung aking source dun. Soon, ipapakilala ko sa inyo yan. Hindi pa na pagtamang panahon. Nakalabas na to sa simbahan nila eh. Ito pa, mga kababayan ko, no? Based dun sa sinasabi at bintang nung babae kay Pastor Kibuloy, dapat maging patas po si Sara Duterte, iintindihin niya po yun. Imagine ninyo, habang kinikwento ng babae na pinapahid-pahid sa kanya yung batuta nito na nag-aantay na maging frozen bago ipasok dun sa oven toaster. Diba? Totoo to Naiiyak yung babae habang hinahasa nito yung kanyang batuta, mga kababayan ko. At sa kwento ng babae, nung naging frozen na yung batuta, nanlamig, mga kababayan ko, saka ipinasok sa oven toaster, mga kababayan ko, at nag-init. Please get my point. Ayoko lang diretsuhin kasi ayoko maging bastos. Imagine niyo, mga kababayan ko, kikilabutan ka habang nakikinig ka sa kwento eh. Kasi if
if ang kwento niya is balubaloktot, mga kababayan ko, malalaman mong sinungaling eh. Pero nagulat ako dito kay Vice President Sara. Sorry madam ang pinagbasihan niya po ng walang credibility daw po yung mga testigo na yun, mga kababayan ko. Dahil daw po nakatakip daw po ang mukha at nakasalamin, mga kababayan. Kung ito po, kung ako po mga kababayan, kung ako po vlogger, kung ako po yung tatay nung tao na minolestya, ito po ang sagot ko. Bakit po ba nakatakip yung bibig, yung salamin nung minolestyang babae? Mga kababayan ko, you know what's the reason? Saan po ba kayo nakakita ng isang minolestya na tumistigo ka tas ibinroadcast mo yung mukha mo sa harapan ng television, mga kababayan? Sige nga po mga kapatid. For example, ako, babae ako. For example, babae ako. Ako yung minolestya nitong isang tao na to, mga kababayan ko. Tapos, magsusumbong ako sa Senado, haharap ako sa TV, haharap ako sa lahat ng media, nakatutok sa akin habang nag-i-speech ako, habang nagsasalaysay ako. Ipapakita ko ba yung mukha ko, mga kababayan ko? Hindi po, mga kababayan. Hindi, walang sino man ang gagawa po nun, mga kapatid. Mga kababayan ko. Kung sa korte nga, mga kababayan ko hinahayaan ng korte na magtakip ng mukha ang isang nagrereklamong inabuso, mga kababayan ko, lalong-lalo pa'y babae yung nandoon. Imagine niyo po yun, mga kababayan. Kung ako po sa inyo, mga kapatid, hindi ko po pipilitin na magtanggal po ng ano yun, at hindi ko po huhusgahan na magtanggal yun, mga kababayan ko. Kung tutuusin, mga kababayan, kung tutuusin mga kapatid, naging bias po si Vice President para sa akin doon. Hindi na po para kay Rene, kundi para po dun sa kababaihan na nagsusumbong na siya daw po ay di umano'y inabuso, mga kababayan ko. Yan po ang pinakamatindi po dun, mga kapatid. 'Di ba? Kaya dapat po nating maintindihan yun, mga kababayan ko. Number 1, yan ang lagi niyong iisipin. Kung ang isang tao inabuso, pinagsamantalahan at ninakawan ng puri, mga kababayan ko, kung ilalabas mo sa mainstream media, sa national TV yan, naka-broadcast ang mukha mo sa radyo, sa television, sa internet, lahat na, mga kababayan ko. Guys, parehas po tayong mga magulang. Dapat po hindi po tayo nagiging bias. Dapat po naging diretso po tayo. Patas lang po. Pero kung political assignment to para kumuha ng simpatya si Vice President Sara Duterte para pabagsain si Pangulong Bongbong Marcos. Well, please, maaga pa po. O maayos nyo pa ba to or resign sa Department of Education? Mga kababayan ko. Totoo lang. Kasi para sa akin iba yung dating noon. Tuloy natin sinasabi niya. At hindi patas. Kanina. Ano po ang hindi patas? Ito tuloy natin. Hindi daw po patas. Kibuloy, marami sa atin ang naniniwala na ang dinaranas ngayon ni Pastor Kibuloy ay isang pandarahas at hindi patas. Alam niyo po ba, mga kababayan ko, kung umatin po si Pastor Kibuloy doon sa hearing sa Senado, mga kababayan ko, ano lang yan parang barangay. Alam niyo po ba yung barangay? Mga kababayan ko, magkakaroon ng 3 hearing. Pag hindi kayo nagkasundo-sundo, mga kababayan ko, si Senado, magkakaroon niya ng bibigyan ka na ng file certification para makapag-file sa korte. Ang ginawa lang ni Pastor Kibuloy, mga kababayan ko, ang ginawa ni Pastor Kibuloy, pinatagal niya lang ng pinatagal because of the pride. Yun lang po yung mga kababayan ko.
Masyado lang pong pinalala nila yung situation, mga kapatid. Yan ang totoo doon, mga kababayan. Tuloy. Kanina, Senado at Kamara ang binabatikos ng mga taga-suporta ni Pastor Apollo sa prayer rally. Pinagbibitaw pa nila sa Senadora Risa Hontiveros na promotor ng investigasyon. O imagine niyo yan, no? Humaharap yung tao, testigo, naka-face mask lang na ganyan. Diba? Imagine that. Tuloy. Dapat na rin daw buwagin ng Kamara na Ano? Dapat na daw? Risa Hontiveros na promotor ng investigasyon. Dapat na rin daw buwagin ng Kamara na nagsasagawa ng hearing tungkol sa mga umano'y paglabag ng SMNI sa kanilang prangkisa. Dito naman ako natawa. Ano ba yan? Bakit mabubuwagin ng Kongreso? Diba? Sino ba si SMNI? Sino ba si Kibuloy? Diba? Oh, ba't mabubuwagin ng Kongreso? Diba? Ano sabi? Dapat na daw buwagin ng Kongreso. Ano? Risa Hontiveros na promotor ng investigasyon. Dapat na rin daw buwagin ng Kamara na nagsasagawa ng hearing tungkol sa mga umano'y paglabag ng SMNI sa kanilang prangkisa. Bakit bubuwagin ng Kamara? Sino ba si SMNI? O walang galang ha, sino ba si SMNI? Si SMNI ay isang body of media na binibigyan lamang din ng Kamara ng prangkisa. Hindi po hawak. Mga kababayan ko, hindi po hawak yan ng SMNI ang Kamara para patigilin niyo po ang Kamara sa buwagin na ang Kamara para matuloy ang prangkisa. Mahiya naman po tayo. Diba? Dapat na daw buwagin ng grabe, baliktad na ang utak, diba? Dinidinig yung kaso, ang kaso nyo sa pag-revoke ng inyong lisensya kasi ang dami nyong paglabag. Lalong-lalo na nung eleksyon, tumanggap nga kayo ng 108 million. Diba? Dapat hindi kayo tumatanggap ng TV advertisement. Second, tumanggap po kayo. Diba? Nang, alam niyo na po yung mga violations nyo. Diba? Ang dami. Oh. Mga kababayan ko, ang kailangan nyo pong gawin ngayon mga kababayan ko, simpleng-simple lang. Imbis na dapat iayos ninyo yung makiusap kayo. Ang problema, kayo pa po mataas. O, di tanggalan natin ang ere. Diba? Second, mga kababayan ko. Ano pang kailangan nating ayusin? Oh, 'di ba dapat inaayos nyo po yung pinaliwanag ninyo. Ang problema po sa inyo, sobrang mapapride ang tataas ng ere. Oh, di tinanggalan ng ere ng Kongreso. Ba't nyo po patitigilin ng Kongreso? Bakit? Taong bayan, SMNI lang po ba ang taong bayan sa Pilipinas? Abay tahasang pambabastos na po ito sa mga congressmans natin. Tahasang pambabastos na po ito sa mga Pilipino. O, tuloy. Nagbabalita mula sa Frontline, Camille Samonte, News 5. Oh, ayan. 'Di ba? Dapat bang itigil ang SMNI ang TV5 tuloy. Ang ang prangkisa ng ng SMNI dapat na talaga kung ganyan lang din naman mga kababayan.